It's our first time here dito sa Cambodia, guys. So, punta tayo sa National Museum of Cambodia, guys. Dito sa next picture muna tayo sa labas na parking. Sakay tayo dito na tuk-tuk nila. Dito tayo sa gitna ng Royal Palace Park. Sa Phnom Penh Night Market. Ganda niya sa gabi. Welcome back to another vlog. It's me again, Bong, and here's the gang. Yep, andito pa rin kami sa Phnom Penh, Cambodia, guys. And nasa labas kami nung isang building ng hotel natin, yung OK Boutique Hotel. Ito, yun, ang ganda ng labas ng hotel, guys. And first full day natin dito sa Phnom Penh. So, excited kami lahat maggala. Una natin pupuntahan para malaman natin yung magkaroon tayo ng overview or history about Cambodia is yung National Museum of Cambodia, guys. Malapit lang siya dito sa hotel natin. Walking distance lang, 400 meters away. So let's go, samahan nyo kami, guys. Puro museum lang, temple lang pupuntahan natin ngayon. Ito sa labas, guys, ang daming mga tuk-tuk na nag-aalok. Pero super lapit lang nung pupuntahan natin, 400 meters. So maglalakad na lang tayo. Let's go. It's our first time here dito sa Cambodia, guys. So, ayan. Nakaka-excite. Google Maps lang kayo, guys, para hindi kayo maligaw. Ayan. Ang daming tuk-tuk. No? Okay. Ang pinaka main mode of transportation pag mamamasyal kayo sa Phnom Penh is yan, tuk-tuk or Grab. May Grab car, guys. Yung Grab gumagana din. Yung Grab natin. And ito yung streets ng Phnom Penh. Here? Guys, dito maraming mag-a-approach ng mga tuk-tuk drivers sa inyo. Medyo makulit sila. Nag-o-offer ng mga tour. Nabasa ko sa mga reviews, sa mga vlog, minsan sinasabi nila na close yung mga tourist spot, yung mga palace, yung mga museum. Tapos dadali ka nila sa iba. May lumapit na pala na isa kanina na sabi nga close yung museum na pupuntahan natin. Pero malapit lang naman, so tingnan natin kung nagsasabi ng totoo si Kuya. Okay, guys, we just arrived here. This is the first destination natin, National Museum of Cambodia. Andito na tayo. Let's go. Ayun yung entrance, guys. So, foreigner hanggang 10 to 17, $5. 18 years old, $10. Medyo mahal siya, no? Ayan, National Museum of Cambodia. So, ayun, guys. So, open every day 8 a.m. to 5 p.m. So, confirmed. Ini-scam tayo ni Kuya. Yung unang tuk-tuk driver na nakausap natin. Pasok dito, National Museum of Cambodia. Dito yata yung ticketing office. 2 child. 15 and 12. Okay, let's go. And guys, so dito pala pwede mag-iwan ng gamit. Libre lang. Doon, no? Locker, walang bayad. So yun, guys, ha. Mag-ingat kayo dun sa mga tuk-tuk drivers na magsasabi na close yung pupuntahan nyo. Dito, open naman everyday daw, 8 a.m. to 5 p.m. So, hindi siya nagsasara. Meron silang may pa-mist sila dito para hindi masyado mainit. Ito, guys, yung map. You are here. Ayun yung entrance. Library. Guys, the Bull of Shiva daw. Actually, very limited yung information na nakalagay per artifact. Artifact to, no? Ayan lang, oh.
Bull of Shiva lang nakalagay, si Nandin. Here. Okay, ito na yung history ng early Cambodia. Pag nag-request ka ng tour guide dito guys, $10 ang bayad. Pero tip lang, marami namang nag-request na ibang tour guide like this one na nasa likod ko. Pwede mong sabayan maglakad and makinig ka na lang sa kanila. See? Yan. Dikit-dikit lang kayo dun sa mga tour guide. Makakakuha ka na kayo ng libreng tour guide experience. Marami naman. Sunod-sunod. Mag-explore kayo by yourself. Medyo mahirap. Kulang-kulang yung information dun sa nakalagay na artifacts. Like, tingnan nyo. Ito, example nito. Diba? Yun lang. Balin and Sugriva. Yung pangalan lang kung anong period. Part na to ng museum is yung pre-Angkorian part. So, yung famous na religion nung mga time na yon is Hinduism. Tapos yung sa post-Angkorian na sumikat naman ng Buddhism sa Cambodia. So, yeah. Marami silang mga artifacts tungkol kay Shiva and Vishnu dito sa part na to. And next part, dito naman tayo sa post-Angkorian part. Ibig sabihin, tapos na yung Angkor period. Boat daw to. Actually, kala ko bahay. Ayan o. It's a cabin. Siguro yung taas na part ng boat. Ito guys o. Puro artifacts ng Buddha. Dito sa next part. Ito guys, ano to? A monk's throne. Okay guys, picture muna tayo dito sa labas na part ng museum. Tapos na kami doon sa loob. So, yung open space sa gitna nung museum, yung mga doves na nandun sa gitna ay sa taas nung roof. And nakapalibot sa kanya 4 na pond na may koi. I'm guessing meron ding ano to siguro may fountain, hindi lang umaandar ngayon, but it's nice. Okay guys, break muna tayo. Coke break. Wala namang araw guys, pero very humid. Papahinga lang tayo kasi hindi aircon yung museum nila guys, walang aircon. Yung Coke guys is 2,500 Cambodian reals. So, 35 pesos yung ganito kalaki. So, guys, dito sa experience namin dito sa Cambodia, so, pag nagbayad ka ng dollars, US dollars, usually, nasa ganun yung presyo pag malakihan yung babayaran. Pagka susuklian ka na nila, it's a combination of US dollars tsaka Cambodian real. Kaya medyo nakakalito. We are in National Museum of Cambodia. Ethan, say hi. Okay guys, andito na tayo sa labas ng National Museum of Cambodia. Nag-enjoy kami dito sa first destination natin. Ang dami namin nakita na artifacts na nakuha nung ancient time dito sa Cambodia. Yung mga iba't ibang artifacts na depicting yung mga iba't ibang gods nila during Hinduism, Buddhism, tsaka yung bago na rin, meron din dito. So, super enjoy. Kahit pa paano nagkaroon kami ng information tungkol sa history ng Cambodia sa pagbisita dito sa National Museum of Cambodia. I suggest na ito na rin yung una nyong puntahan pag nagpunta kayo sa Phnom Penh, Cambodia, para at least meron kayong history lesson kahit papano. Ang entrance niya is $10 sa matanda, and pagka 12 yata to 17 is $5. So medyo mahal siya guys, pero sulit na rin siguro kahit papano. Kasi
Ang dami naman, busog na busog yung mata nyo sa mga artifacts na makikita nyo. Nakakatuwa lang na na-preserve nila yung mga artifacts na ganon. So, yeah, dito, hindi masyadong mahigpit guys. Pwede yung gantong suot na sleeveless sa babae. Ayan, nakalabas pa kayo dyan. Pero yung sa ibang puntahan dito, nabasa ko na medyo mahigpit sila. Babalik muna tayo ng hotel guys kasi nabasa namin nung isang pupuntahan natin na destination, yung Royal Palace nila, is 2 o'clock pa yata ang opening. Ano guys, oh, meron din silang coffee shop, outdoor seating, tapos meron ding air condition na space. Pero hindi muna tayo magkakape dyan. Kakakape lang natin kanina. Pero ito yung price guys, oh, kung gusto nyo malaman. So screenshot ko na lang. Ayan o, yung macchiato nila, $2.2. Maglalakad na ulit tayo pabalik ng hotel guys. Dahil super init dito sa Cambodia ngayon. Hindi pa nga masyado tirik yung araw, kahit 12 noon. Pero very humid. Magpapalamig muna tayo sandali kasi sarado pa naman yung Royal Palace ngayon. 2:30 pa bukas, it's just 12:30. So, ayun yung isa sa advantage ng hotel na kinuha natin. Pwede kang magpalamig kapag napagod ka na sa pamamasyal. So, let's go. After walking 2 minutes lang, nandito na tayo sa tapat ng pasukan ng hotel natin. Ayan o, OK Boutique Hotel. Okay guys, di ba wala muna tayo uuwi? Tingnan natin yung tinda dito sa Big C. Sa Thailand, ano yan eh, malaking supermarket, Big C na mini. Guys, nandito kami sa Big C na mini. Bili tayo nito. Ayan, 2,100 reals. So that's around 30 pesos. Yung mga noodles nila, 2,500. So mga ano rin, 36 pesos ang isa. 4.38 USD. Or 18,000 Cambodian reals. Okay guys, so nakita nyo yung pag nagbabayad, both USD and Cambodian reals nakalagay. So yeah, parehas. So, tinatanggap nila parehas yung currency ng USD. And we bought this for 2,100 reals. Ang sarap guys. Lasa siyang grapes na may jelly. Masarap yun sa'yo? Yummy? Yeah. May vitamins B1, B6, B12 daw. Yun sa'yo nak, ano yun? Sarap? Ha? Plus zinc daw tayo. May zinc? Nice. Naglalakad na tayo papunta sa hotel. Okay guys, nakalabas na ulit tayo ng hotel and itutuloy na natin yung pamamasyal. Nagpahinga lang tayo ng mga 2 hours yata. It's currently 3 PM guys. And pupunta muna tayo ng Starbucks. Meron ako nakitang Starbucks dito na maganda yung view. Parang kita yung Mekong River doon. So, doon tayo mag-Starbucks and try natin mag-tuk-tuk guys. Starbucks Quayside. This one. Starbucks? Yeah, Quayside. I'm sorry? How much? How much? Strip meal? Here. Okay, pay. Quayside? All the side. Sakay tayo dito ng tuk-tuk nila. Actually, maluwag yung tuk-tuk nila guys, oh. Spacious. Parang kasya ng 6 na payat. Medyo struggle makipag-usap sa ibang tuk-tuk. Depende na lang pala kung yung tuk-tuk driver nag-aabang sa mga hotel. Yun, medyo marunong sila mag-English. Pero yung mag-aabang ka dito sa street, ayan, medyo mahirap makipag-usap. Tapos, tingnan muna natin, baka mali pa yung pinupuntahan ni Kuya. Parang lumalayo si Kuya. On the side.
Grabe si Kuya, tumigil sa gitna. Let's talk here. Side. Starbucks Quayside, here. Quayside. Starbucks, coffee shop. Tayo tayo dyan. Here. Quayside. Starbucks Quay. Yeah, Starbucks near the Royal Palace Park. Inuro ko na lang yung way. Mayroon naman tayong Google Maps. May Riverside Park sila. And awa ko kay Kuya. Hindi kami magkaintindihan. Bigyan natin ng extra si Kuya. Thank you. Sa Starbucks. Ang ganda ng Starbucks na to guys kasi papakita ko sa inyo mamaya sa labas. Medyo nakasara lang ngayon yung blinds pero overlooking siya ng Tonlep River. Kaya paglabas papakita ko sa inyo. Ito yung Tonlep River. Meron silang Riverside Park kaya no. Pwedeng maglakad-lakad dyan. And doon, Mekong River na yun nandun guys. Ganda tumambay dito pag medyo malamig na yung panahon. And guys, naglalakad na tayo papunta sa Royal Palace. Hi. Is it closed today? Tomorrow open? 8 o'clock? Tomorrow bukas naman daw. So, wala tayo magagawa. Bukas na lang tayo pumunta dito. Nandito tayo sa gitna ng Royal Palace Park. And andun sa background yung Royal Palace. And andito sa kabilang side natin yung river. Andun yung Mekong River guys. Oh. Napakainit actually. Hanap muna tayo ng kakainan siguro. Hello. Wow, ganda ng ano. Sarap. Aircon guys. Yummy. Aircon pa lang masarap na. Dito tayo ngayon sa 4-piece. Nasa taas siya nung Starbucks. Nakita namin parang ang ganda tumambay and AC. Kailangan ng AC. Super init guys. Hapon na kami lumabas pero hindi pa rin kinakaya nung katawan namin yung init. And look, ang ganda ng ambience. Second floor siya. Overlooking nung Tonlep River. And dumating na yung mga first batch ng order natin. Umorder tayo ng salad. And ito, si Clarice, binudol ako na gusto niya daw tumikim ng Khmer Cola dito. So, hindi natin alam kung anong lasa na ito. Ito guys yung Khmer Cola. $4.5 siya. 263 pesos. Parang kapresyo nung Starbucks natin kanina. Ito yung ingredient, turmeric, chili pepper, roselle, hibiscus, jobs, tears, ginger, lemongrass, cinnamon, palm sugar, long pepper, cardamom, ang dami guys, black pepper, lime. Dumating na yung pizza natin guys. Ang in-order kong pizza is yung pwedeng kalakalahati. So, Cambodia original pizza, ayan o. Nun Ban Chok. Tingin ko yun yung dish talaga. Tapos kasama nun talaga is noodles. Pero yun nga, ginawa nilang pizza. Ito yun, half nito. Nun Ban Chok. Kalahati is burrata parma ham. There. Salmon avocado salad. And ito, margarita pizza. Parang Coca-Cola, tas may aftertaste. Mapait. Nun Ban Chok pizza guys. Let's try this.
Lasang bulaklak. Kaya masarap ba? Yeah, masarap. Kaya mo, babe. Parang bulaklak nga yung mga nasa toppings niya, guys. But it's yummy. Ano masasabi mo? May ginger. Sarap? Freshly cooked pizza. Let's taste the salad, guys. Okay guys, masarap din yung burrata. I like it. Tambay lang kami dito. Medyo hindi natuloy yung planned itinerary natin na mag Royal Palace. So dito tayo napadpad. Kumain muna tayo dito sa medyo nasa pricey side na kainan dito sa Cambodia. Parang Italian restaurant siya na may fusion ng konting Cambodian cuisine. So, yeah, yun yung mga in-order natin. Talagang pinilit natin lagyan ng lasa ng Cambodia yung in-order natin ng mga pizza. Okay, so meron silang pa-welcome to Pizza 4-piece. And welcome to Cambodia daw. Yummy. And yung Affogato pizza. Ayan o, hot crispy crust. Tapos may vanilla ice cream na may nuts. So, tapos ito, merong sprinkle of sugar. And pwede nyo rin lagyan ng coffee. Hot espresso. Looks yummy. Let's try it. Sarap. Yung bill natin guys, bill out na tayo. 43.78 USD. Sa Cambodian Riel, 179,498. 2,516 sa peso. Tapos na tayo dito sa pizza 4-piece. Super sarap guys. Pag nandito kayo sa Phnom Penh, tapos punta kayo ng Royal Palace kasi super lapit lang niya sa Royal Palace. Pwede nyo bisitahin to, pizza 4-piece, malapit, overlooking yung river. And malapit din sa Phnom Penh Night Market. So kung gusto nyo magpalamig, okay na place to para magpahinga, maasikaso yung mga tao. And ito yung pinakalagustuhan ko, nagbibigay ng super cold towel. So, thank you. So, yeah, let's go na. Magpapababa tayo ng kinain. Maglalakad-lakad tayo dito sa Riverside Park. Yummy, no? Lakad-lakad tayo dito sa Riverside Park nila. Ayan, oh. Wow, meron palang nagko-cruise, oh. It's nice. Nice. Let's sit. Yung bridge. Nakikita nyo? Cambodian flag. Etong activity na to, nakikita ko to sa Klook. Check ko ulit kung magkano. Kagaling kayo sa Royal Palace, pagka tapat, naglakad kayo papunta doon sa Riverside, guys. Lakad lang kayo papuntang left. Doon sa dulo ng Riverside, andito na yung night market. Ito, yung Phnom Penh Night Market. We just arrived here sa Phnom Penh Night Market. Daming tindang mga damit. Tapos meron din tindang pagkain. Ito, unang pagkain namin nakita. Kebab. Turkish kebab. Meron din silang ganito, parang ano, elephant merch or Thailand merch. And guys, super daming tindang RTW dito. Super init guys. Nauubos na yung kinain kong pizza. Igagala ko lang kayo guys dito sa night market kasi nga kakakain lang natin. Indian Sitan dito. Indian Sitan, ayun oh. Look.
Tapos na tayo sa Phnom Penh Night Market, guys. Dahil super init, hindi namin kinakaya. Tignan mo naman itsura ko. Itsura nila, itsura nito, oh. Super init, grabe. Kaming tindang mga damit, RTW. Dun sa kabilang part naman, mga kainan. Ito na yung grab namin. Let's go, let's go. Andito tayo sa isa sa sikat na tourist spot dito sa Phnom Penh, yung Independence Monument ng Cambodia. Ito siya, oh. Andito siya sa likod. Ayun, oh. Nasa background. And yung Independence Monument daw is yung monument na nagsisimbolize sa independence ng Cambodia sa France. It's nice. Ang ganda nga niya sa gabi. And meron pang ano dito, may mahabang park na ginagawang joggingan ng mga tao, pero mukhang hindi siya healthy kasi ang daming, nasa gitna siya ng highway. Puro usok ng tambucho yung malalanghap mo pagka nag-exercise ka dito. Ito na yung last destination natin for today's vlog, guys. Medyo magulo yung ating itinerary for today. Yung background natin is yung statue of King Father Norodom Sihanouk. Ito yung Father of Independence nila. Doon pa sa likod is yung Independence Monument. So, sana nagustuhan nyo yung vlog natin for today kahit medyo magulo siya. Kasi nga, super init, guys. Siguro mga 10 minutes ka palang wala sa AC, sa aircon. Talagang tagatak na yung pawis namin lahat. So, kailangan namin maghanap ng establishment na may aircon or bumalik sa hotel para magpalamig. Pero nag-enjoy pa rin kami, guys. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa vlog na to, guys. Sana nagustuhan nyo kahit medyo magulo. Bukas babawi tayo. Marami tayong pupuntahan na tourist spots dito sa Phnom Penh, Cambodia. Kung nagustuhan nyo tong vlog na to, guys, please don't forget to like, share, and subscribe on our channel. And see you on our next Cambodia adventure. Bye-bye, guys! Peace!